Pero walang tinig yun. Tumutulo lang ang mga luha niya na nakatingin sa akin. Naaawa ko sa pamangkin ko. Niyakap ko siya at ganun din ang ginawa niya. Sinubsob niya ang mukha niya sa leg ko at doon ko na narinig ang mahina niyang hikbi. Asajid, stop crying. Don't worry, Tita Erin is here. Asajid. Pagtatahan ko sa kanya at akmang akyat para mailagay ko itong si Leo sa kwarto nang biglang sumigaw si Sarah. Leo. Baby. Napaharap ako sa kanila habang buhat-buhat ko si Leo. Akmang kukuhanin ni Sarah ang anak niya sa akin nang mapatigil kami dahil sa sigaw ni Leo. No. You're not Sabim, Mom. Napalunok ako dahil doon. Tinignan ko si Liam at nakatingin lang siya sa amin ng anak niya at kita mo roon ang awa sa nanay niya. Don't say that, Leo. I am your mom, sabi ni Sarah at parang papaiyak na. Nasaan na ba yu, anak ng putya? Biglang sumulpot si Luke at tumabi sa akin. What's happening here? Sigaw ni Luke. Hayop talaga oh, hindi nakakatulong ang isang gagong to. Sabay kaming tatlong napalingon kay Luke. Sinamaan ko siya ng tengin. Lumayas ka, Luke, kung hindi mo pa gustong mamatay, sabi ko at padabog naman niyang sinunod ang sinabi ko. Lumapit sa amin si Liam at inagaw sa akin si Leo kaya binigay ko. Stop crying. Pag-aalo niya sa anak niya at agad namang yumakap sa leg niya si Leo. Leo baby, it's me. Hindi na napigilan ni Sarah at umiyak na nga siya. Nakatingin lang ako sa kanilang tatlo habang nakatayo sa ikalawang baitang ng hagdan. Leave, Sarah. Matigas na sabi ni Liam. Pero si Sarah ay umiiyak habang umiiling. No, isasama ko si Leo sa akin, sabi niya at napakuyom ang kamao ni Liam. At ano? Isasama mo din ang anak ko sa boyfriend mo. Mahina pero may ding sabi ni Liam. Lintik may nobyo pala itong Sarah na to. Nakaramdam bigla ako ng inis. I'm sorry, Sarah, but I agree with Liam. Bilang tita ng anak mo ay hindi ko hahayaang mapasayo si Leo. Matapang na sabi ko. Tangi na kasi isasama niya si Leo. At ano? Sa lalaki niya? Sino ka? Leo? Para pagsabihan ako ng ganyan, you don't know me, bitch. Ay tangi na hindi pa din pala nawawala ang pagka-bitch niya. Hello? Of course I already know you. You're the one na binuhusan ako ng putik noong high school ako. Napakunot ang noo niya dahil sa sinabi niya at bigla siyang napatawa nang ma-realize niya nga ako talaga iyon. Ah, so it's you. Sabi niya. Yeah, it's really me. Proud kong pagkasabi. Inirapan niya ako at tinignan si Liam. Hindi pa tayo tapos, sabi niya saka nag-walk out. Pagkalabas niya ng mansyon ay agad kong inagaw si Leo kay Liam at binatukan ang gagong ito katulad din ng kapatid niyang may hangin sa utak. What the fuck, Erin? Sigaw ni Liam pero inambahan ko lang siya ng isang kamay ko ng suntok dahil ang isa ay nakakarga kay Leo. Tangina mo, bakit sa dami ng babae dyan yan pang saranayan ang ginawa mong nanay sa anak mo? Sabi ko at nagkibit balikat lang din siya. I don't know. Napatawa ako dahil sa sinabi niya. Hindi ko alam kung bakit. Gago mo, so hindi mo rin alam kung sino yung tinira mo at nagbunga nga at silyo ito, sabi ko nang walang preno. Tinignan niya ako na hindi makapaniwala. Alam mo ikaw, walang preno niyang bibig mo, Irene, sabi niya at akmang agawin itong anak niya nang pinandilatan ko siya ng mata kaya napaurong ang lolo niyo. Inirapan ko siya bago tinalikuran at umakyat na kami sa kwarto at inilab si Leo na nakatulog na dahil sa kakaiyak. Inayos ko ang kumot at tinignan si Leo, napabuntong hininga ako. Ang gago ng mga magulang mo, Leo, Velasquez, sabi ko. Mommy, what's gago? Napatalon ako dahil sa gulat. Tangina, andito pala ang anak ko nakaupo sa sofa habang naglalaro ng tablet. It's handsome, anak. Yes, handsome yon, anak, handsome he. Mapakla akong ngumiti kay Abby. Really? Hindi makapaniwalang sabi niya at tango lang ang sagot ko. Ayan kasi, Irene, bawas-bawasan mong magmura. Tiyas kay bad mommy.
Biglang sabi ni Luke at agad na tumabi kay Abby at inagaw itong tablet ng anak ko. Tito Luke, you are so gago, hihi. Napahalakak ako ng tawa nang biglang sinabi ni Abby yon kay Luke na hindi ko inaasahan. Masaya ka dyan? Sabi ni Luke sa akin na masama ang tingin. Napaupo ako sa sahig habang humahalakhak ng tawa at ang isang kamay ay nakahawak sa tiyan ko dahil sumasakit na iyon dahil sa kakatawa. Abby, face Tito Luke. Mas lalong lumakas ang tawa ko dahil sa English ni Luke. Yes po, Tito Gago. Hindi mabawasan ang lakas ng halakhak ko dahil sa sinabi ulit ni Abby. Abay, PLS, listen to me, okay? Sabi ni Luke at inosente namang tumango itong anak ko. Gago means beautiful, sabi ni Luke habang ako ay nakaupo pa rin sa sahig dahil sa kakatawa. Hinayupak ka, Luke. Really, Tito Gago? So it means. Pwede ko rin called mommy a gago. What the hell? Abby, come here. Napatigil ako sa paghalakhak nang may biglang sumulpot na lalaki sa kwarto namin at si Martin yon. Tangi na ang posisyon ko dito sa sahig. Binuhat ni Martin si Abby at agad na tinaasan ako ng kilay at si Luke naman ang napahalakhak ng tawa. Happy! Biglang sabi ni Martin at tumingin sa nakabukak akong hita dahil sa kakatawa. Shit! Tangi na medyo maikli pa naman itong suot ko. Bigla akong napatayo at pumasok sa bathroom. Tangi na mo, Luke. Buset! Sabi ko at napahawak sa dibdib ko. Kanina pa ako dito sa bathroom. Hanggat hindi ko naririnig na lumabas na sila, hindi rin ako lalabas. Nakaupo ako ngayon sa tiles ng banyo, malinis naman saka hindi basa. Pero bakit andito yon? 3 araw na lang ikakasal na kami. Pinagbawalan siya muna na pumunta dito kasi raw hindi niya pa ako pwedeng makita pero bakit andito to ngayon? Tara na mga pamangkin. Inilapit ko ang tenga ko sa pinto at narinig ko ang pagbagsak ng pinto kaya malamang lumabas na silang lahat. Nakahinga ako ng maluwag. Akala ko kasi makukulong na ako dito panghabang buhay. Tumayo ako at hinila ang pinto para lumabas. Huli na dahil nakalabas na ako. Yung puso ko na naman ang bilis ng tibok. Paglabas ko, inadatnan ko siya, nakapandikwatong upo sa sofa habang diretso ang tingin sa akin, kaya itong lalamunan ko lunok ng lunok. How are you? Napaubo ako at tinignan siya na para bang wala akong ginawang kalokohan kanina. You. I'm fine, sabi ko at lumalapit sa pinto balak kong lumabas ng kwarto dahil hindi ko kayang makasama to ng mga isa. Diyos ko, baka iba pa ang mangyari pag inakit ako nito, marupok pa naman ako. Traitor kasi tong katawan ko, maya mahirap na. Don't go out. Napaurong ang kamay ko na sana ay bubukas na ng pinto. Bakit? Pinilit kong wag mautal at success naman. Come here. Bumibilis ang hinga ko dahil kinakabahan ako. Punyeta, ano na naman to? Bakit? Tanong ko bigla. Napakunot naman ang noo niya pero bakit ang gwapo pa rin, Eras? Eres, wag kang malandi, Irene. Gawin kwa? Can't you come with me? Seryosong anya niya. Hindi sagan. Come here then. Pagputol niya sa sasabihin ko. Wala akong nagawa at lumapit na nga sa kanya. Umupo ako sa kaharap niyang sofa. Tinaasan ko siya ng kilay. What now? Sabi ko pero nakatingin lamang siya sa akin. Do you love me? Muntik nang lumuwa ang mga mata ko dahil sa tanong niya. Anong klaseng tanong naman yan, ho? Iritang ko nung sabi ko. Hindi ko alam pero parang natutuwa ako. Tumingin siya sa mga mata ko at kita ko sa mga nata niya na gusto kong sabihin na aw. Pero mahal ko nga ba siya? Umiwas ako ng tingin at ibinaling iyon sa lap ko. I don't know how to answer your question. Sabi kong nakayuko. You don't love me. Right. Napaangat ang tingin ko sa kanya. Ano na naman to? Bakit sa tanong niyang yon sobrang nahihirapan ako? Hindi ako sumagot sapagkat nakatingin lamang kami sa isa't isa. Nakaramdam ako ng haplo sa puso. Kunang bigla siyang ngumiti sa akin pero hindi ko alam pero nakita ko ang lungkot sa kanyang mga mata. Because I love you. Uminit ang gilid ng mga mata ko dahil sa kanyang inabi. I'll do everything, just love me,
Sabi niya pa. To Martin, naiiyak ako. Ano bang pinagsasabi niya? Bakit ganito ang impact sa akin? Mahal ko ba siya? Pero hindi ko malaman-laman. Don't siawa, biglang sabi niya at gulat akong nagpunag ng pisngi ko. Tumulo pala ang mga luha ko. I hurt when seeing I'm love crying, so don't siawa, it's hurt me there. Sabi niya at tinuro ang puso niya. Humahalo ang saya lungkot at marami pang iba pero hindi ko ma-explain. Mahirap. Hinila niya ang kamay ko dahilan para mapaupo ako sa kandungan niya. Gulat akong napatingin sa kanya. Akinang tatayo nang pigilan niya ako. Let me. Sabi niya at inumpisahang punasan ang pisngi kong basa dahil sa luha. You don't have to do this, sabi ko at inosente niya naman akong tinignan. Devil what? I'll do everything for you because I love you and I want to kiss you. Sa sinabi niyang yon ay sinunggaban niya ang labi ko. Gulat ang mga mata ko habang ang mga labi niya ay nasa labi ko. Tumagal ng tumagal ay hinayaan ko siya, hindi ako umangal dahil gusto ko rin naman yun. Pumikit ako at iginalaw na din ang mga labi ko. Napabitaw kaming dalawa nang hingalin kami. You kissed me back so. Do you love me? Tanong niya at nakapikit pa rin ako. Wala ay sarili akong napatango. Really? Sabi niya. Minulat ko ang mga mata ko dahil sa tumango ako. Ano? Gulat akong napatingin sa kanya pero siya ay nakangiti. You love me and I love you, sabi niya. Napalunok ako. Magsasalita sana ulit ako nang sunggaban niya ulit ang mga labi ko. At this time ay iginaya ko ang mga labi ko kung paano siyang humalik and in this second we make love until we get tired. Isang araw na ang nakalipas nang matapos mangyari ulit sa amin ni Martin yon at bukas na din ang kasal ko. Kaya aligaga tong si Mom sa pag-aasikaso. At si Dad naman ay busy pa din sa business. Kinuha ko ang siko at tinawagan si Erika. Hell. Bes. Busy ka? Hindi masyado, double tipwa. Samahan mo ako, sabi ko. Erika. Who the hell is that? Nanlaki ang mata ko nang marinig ang boses ni Luke. Si Luke ba yon? Tanong ko pero bigla akong binabaan ni Erika. Abat ang dalawa. Napairap ako sa hangin at padabog na binagsak ang siko sa maliit na lamesa. Habang nakaupo, hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba dahil bukas na ang kasal ko. Magiging happy kaya kami? Gaya ng mga ibang pamilya. Naku, pag siya ng babae gugupitin ko kanya. Tangina mo Irene, ano bang iniisip mo dyan? Napahilamos ako ng mukha at tinampal-tampal ko pa ng mahina ang ulo ko. Napatingin ako sa siko nang biglang magring yun. Kaya inis kong sinagot iyon. Hindi ko na tinignan ang caller, siguradong si Erika yon Oo? Bungad ko sa kanya pero naghintay pa ako ng ilang sandali pero walang may nagsalita. Huy punyeta, hindi ka magsasalita. DCG ako na lang, inis kong sabi at nag-clear throat pa. Bakit mo kasama si Luca? Anong ginagawa niyo dyan ha? Naku Erika, pag nalaman ko. How are you? Parang gusto kong ibato ang siko ng iba ang magsalita sa kabila. Tinignan ko ang caller at si Martin pala iyon ang nakalagay ay gago. Kumuha ko ng malalim na buntong hininga. I'm fine, kahit hindi. Good to know, sabi niya at wala na rin akong masabi. Nanatili akong tahimik. Namiss kita. Tangina ang puso ko na naman. Ito talampakan ko mismo, sabi ko at napairap at hindi ko mapigilang umiti. I miss your lips. Say tigago to. Gago, sabi ko at narinig ko ang mahinang pagtawa sa kabila. Sige pagtawanan mo ako. Bukas na, biglang sabi niya, kaya bumalik sa seryoso ang mukha ko. Yeah, sabi ko. Ibababa ko na to, bulol na pagkasabi niya. Kaya natural ngang gwapo pero palpak naman sa Tagalog. Say, I love you, wife, sabi niya at nawala bigla ang linya. Parang musika ang pagtawag niya sa akin ng wife, parang umitso yon sa pandinig ko. Kumawala ang ngiti sa aking mga labi. Gusto ko ba siya? Pero kung hindi, bakit ganito ang epekto niya sa akin? Totoo kaya ang sabi ni Erika na mahal ko siya?
Siguro dahil simpleng banat niya lang ang puso ko ay parang lalabas sa dibdib ko. At gusto kong magtatalon sa kilig. O hindi ka na teenager, Erin. Kinuha ko ang una na nasa sofa at saka ibinaon ko ang mukha ko doon at saka mahinang nagtitili. Shit, ano bang nangyayari sa akin? Napahiga ako sa sofa at ang mga paa ko ay nagpapadyak kahit wala namang tinatadyakan. What the hell are you doing? Ay gago, sabi ko nang mahulog ang kalahati kong katawan sa sofa. Tangnang liam panira. Oh, kanina ka pa ba dyan? Tanong ko pero tinaasan niya lang ako ng kilay tsaka tinalikuran. Ang galing talaga niyang kausap, nakakaiyak buwesit. Pagtalikod niya ay kumawala na naman ang ngiti sa aking mga labi. Bakit ba? Hindi ko mapigilan ni. Nahiga ako sa sofa at niyakap ang unan at inimagine kong langit ang puti naming kisam dito sa mansyon at hindi mawala ang matamis kong ngiti. Wife, biglang usal ko. Baliw na ata ako. Mommy. Napabangon ako sa wala sa oras dahil tumili itong si Abby. Niyakap niya ako sa lieg at ganun din ang ginawa ko. What's wrong, baby? Tanong ko. Tumingin siya sa mukha ko at mahina siyang humihikbi. Liu, kiss me again. Napa-facepalm na lang ako habang nakayakap muli si Abby sa leg ko at umiiyak. 9:00 na ng gabi pero hindi pa rin ako makatulog kaya nakatayo ako ngayon sa balcony sa kwarto namin ni Abby na kung saan kitang-kita mo ang labas ng Benji Mansion. Napabuntong hininga ako dahil bukas na. Bukas ang kasal at araw na magsisimula ng magbago ang buhay ko dahil nga may asawa na ako. I still remember when our eyes meet. Napapekit ako ng mga mata nang umihip ang maginaw na hangin at inilipad yon ang buhok ko kaya napayakap ako sa sarili ko. I can't do anything but accept the reality that starting tomorrow, Martin is Amway official husband. It's nice to think that the person you love is your husband, and yes, I can say that I love him. It's because I feel this way of what I feel for his brother before. Na minsan ko nang minahal pero ginago lang ako. But I don't regret it. Because of him, I met Martin and Abby came to my life, and my daughter. Pagbaks ko ng mga mata ko ay tumulo ang luha sa pisngi ko at gumuhit sa labi ko ang matamis na ngiti. Hindi ko pagsisisihan na ikakasal ako kay Martin bukas. Pinahid ko ang pisngi kong nabasa dahil sa luha at tumalikod na para mahiga na sa kama na kung saan ay nakahiga ang anak ko. Tumabi ako sa kanya at hinalikan siya sa noo. Bigla akong nainis habang nakatitig sa mukha ng anak ko nang puros mukha ni Martin ang nakuha. Highs and unfair. Umayos ako ng higa at akmang matutulog na nang may biglang tumawag sa cellphone ko. Inis kong kinuha yon at sinagot, peste. Hello. Walang ganang sabi ko. Hi pinsan, tulungan mo ako. Nangunot ang noo ko at tiningnan ang caller. Busy si Luke. Oo? Anong kailangan mo? At kung walang kwenta lang rin naman yan, PLS? Stop pestering me, sabi ko at hinintay magsalita si Luke sa kabilang linya nang may marinig akong sumigaw. Anak ng putya naman, Erika, oh. Tumahimik ka nga. Nanlaki ang mga mata ko. At napatayo. Si Erika ba yun, Luke? Sagutin mo ako. Medyo tumaas ang boses ko kaya nakapagdesisyon kong lumabas at bumaba at pumunta sa hardening mansion. Hindi pa ako nakapagsuot ng jacket ko. Oh, siya nga, sabi ni Luke. Anong ginawa mo sa kanya ho? Singhal kong sabi sa kanya. Anong ako? Grabe ka naman, hindi naman akong masamang tao, pinsan, nakakasakit ka na ah. Buset, nagtatampo pa ata. Whatever, so asan nga kayo, bakit nagsisigaw ang pandak na yan? Sabi ko at narinig kong may sumusuka. Ito lasing pinsan kaya hindi ko alam kung saan ko to dadalhin dahil hindi naman sinasabi kung saan ang bahay nito. Naparood ayos ako. Iinom at isusuka lang rin naman. Dahil nyo sa bahay nyo muna. No. Hindi pwede pinsan, malalagot ako kay daddy pag nag-uwi ako doon ng babae. Natrauma na yon kay Liam nung nakabuntis ng babae. Napabuntong hininga ako. Wala na akong ibang maisip kundi dalhin dito sa mansyon dahil kung uwi yon si Erika at si Luke pa ang maghahatid. Siguradong maiitak ng papa ni Erika si Luke. Fine, dito mo siya dalhin.
Sabi ko at pinatay na ang linya. Pumasok ako sa mansyon at umupo sa sofa at hinintay silang dumating. Lucas POV. Anak ng putya naman tong si Erika. Hoy Luke, nayayanig ka ba? Tumango lang ako dahil hindi ko na alam ang sasabihin tangna. Kanina pa siya nagjo-joke, hindi naman benta sa akin. Humigpit ang kapit ko sa bewang niya nang muntikan na siyang matumba. Umayos ka nga duwende. Kala mo naman magaan ka.